tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my rights po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma? I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth, ha? Tulad Yes, nung po. simulaan nyo kanina. Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba Pro na Tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask your lawyer. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po sa not an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Ano So, nangyari? ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya kasi hindi I'm po not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee. Thank you. You may now take your seat. Madam Chair, Yes, SP Pro Tempore. if I may request these ladies to please remove face masks. Yes, please. Including Salamat. that of Guo Huaping, pakitanggalin yung and mask Sheila nyo. Go. Baka And ka-double Sheila to Guo. eh. Mapag-uusapan natin yan, SP Pro Tempore, yung mga doubles na yan, mga doppelganger na yan. So, salamat po, Comsec. So, Mayor Kalugay, sa kanila po yung aking mga unang tanong. Mayor, ayon po kay Guo Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang. Kaibigan lang at wala nang iba. Kaibigan at iba pa. Wala na po, Madam Chair. Wala Sigurado na, ka? Mayor. SP Pro Tempore. Sige, Opo, Your Honor. kaibigan lang. Opo, Your Honor. Hindi ka ibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sige. Salamat po. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, pakilarawan po kung gaano kayo ka-close. Bakit nyo, halimbawa, ipapakita ko yung photos, bakit nyo po suot ang campaign shirt ni Alice Guo? Tapos magkasama pa siya sa kampanya nyo rin. So, kumbaga, nagsusuotan kayo ng campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa kampanya ng isa't isa. Papakita ko po yung photos noon. So, in the meantime, pakilarawan po, gaano ka-close yung pagiging magkaibigan ninyo? Magkaibigan lang po kami, Madam Chair. At yung pong t-shirt po na sinasabi po ninyo, Madam Chair, binigay po sa Ayan akin po. po yan ni Ate Che. Sino po si Ate Che? Si Cheryl Medina? Opo, Your Madam Chair. Pero sinuot po ninyo. Opo. Tapos andin po si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo noong 2022. Madam Chair, if Bago kayo magpatuloy, Mayor, gusto ko lang i-acknowledge yung presensya sa session hall ng aming Senate President Escudero. Salamat po, SP. And nandito na rin po, salamat kay Senator Joel sa pagdalo nila sa hearing. Thank you. So Mayor, bakit ganon? Suot nyo ang campaign shirt ng isa't isa at nandun kayo sa
campaign caravan ng isa't isa? In-invite po ako dyan po, Madam Chair. Inimbita kayo ni Guo Huaping. Opo, Madam Chair. Bakit niya kayo inimbita? Pinakita lang po niya kung sa akin po nung siya'y nangangampanya. Pinakita ang alin po? Yung tungkol po sa pagparada po. Pero ito pong nasa kanang photo, campaign caravan po ninyo. Ayan o, Mayor Dong Kalugay 2022. Nag-attend si Guo Huaping sa campaign caravan ninyo. Sa kaliwa naman, syempre ito nga po kayo, at may seal pa, no? Bayan ng Sual, Pangasinan. So parang official photo. Suot nyo yung t-shirt ni Alice Guo. So bakit ganon? Nagsusuportahan kayo sa pagsuot ng t-shirt ng isa't isa at sa pag-attend sa campaign caravan ng isa't isa. Madam Chair, yung ano po, yung nakasakay po ako sa sasakyan, yan po yung motorcade po namin na in-invite ko po siya. Bakit nyo po Sa siya amin po. inimbita? In-invite din po ako, Madam Chair, nung nanalo po siya. Hindi. During the campaign na victory caravan po ito, Opo. bago nyo sagutin, may isang tanong kaugnay si Majority Leader. As a point of order, Madam Chair, kanina ko pa ho ino-observe si Ms. Alice ko, hindi naman nakikinig sa atin. Yung parang may tinitingnan lang siya sa envelope. Can we require her to be more attentive and to these proceedings? Thank you, Madam. Thank you, Majority Leader. Guo Huaping, pakinggan nyo po ang buong hearing natin. Yes, Mayor. So, bakit nga ba ganon na inimbitan nyo si Guo Huaping sa Victory Caravan ninyo? Sabi nyo, inimbita rin niya kayo sa Victory Caravan niya. Nag-attend po kayo sa Victory Caravan niya? Opo, in-invite po niya po ako, Madam Chair. So, bakit nga po ganon? Ba't kayo nag-iimbitahan sa campaign, sa Victory Caravan ng isa't isa? Ba't kayo nag-attend sa Victory Caravan ng isa't isa? Bakit may official photos kayo na may seal pa ng inyong mga bayan, suot ang campaign t-shirts ng isa't isa? Yung pong in-invite po niya po kung una, tapos pinaunlakan din po niya yung invitation po natin, Madam Chair. Madam Kaya Chair, nga po, yes, SP Pro Tempore. bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan si Alice Guo na inimbitan mo? Marami po akong kasama po dyan, Ah. Your Honor. Tsaka nangangampanya siya, di ba that was during the 2022 elections, am I correct? Nangangampanya siya sa Bamban, tapos nangangampanya din siya sa'yo. And vice versa. Hindi po, Your Honor, nung victory party lang po. Okay, assuming, bakit sa dami-dami ng mga mayors sa Pangasinan, maraming mga babaeng mayors sa Pangasinan, bakit si Alice Guo napili? In-invite lang din niya po ako noon, kaya nagsabi rin po ako na May reciprocity, ganun ba? pwede pong sumama rin po sa motorcade po namin, Your Honor. Siya lang, ha? Hindi po, marami pong kasama po dyan na ibang... Hindi, dalawa lang kayo, oh. Opo, pero sa picture po, dalawa lang po kami, pero marami po yan, Your Honor. Pero nung birthday mo, suit mo pa rin yung t-shirt. Ayaw mo pa rin bitawan yung t-shirt ni Alice Guo. Birthday mo to, oh. Tama? Opo, Your Honor. Teka, before that, bago ka Yes, pumunta SP Pro rito, Tempore. if I may, Madam Chair, hindi ka nakasipot nung nakarang hearing, correct? Opo, Your At ang Honor. sinasabi mo, may dengue ka. Opo, Kaya Your Honor. na-hospital ka. Na-hospital po ako. Saan po? Sa Nazareth po. Kailan ka na-discharge? Kung hindi po ako nagkakamali, mga Wednesday po yata yun. Ano date? Kasi yung last hearing, September 9. If my memory serves me right. September 9. Kailan kayo lumabas? Gabi po yun, Your Honor. Nang? Kung hindi po Wednesday, Thursday po. Thursday. Pero during that time, nung sinasabi may dengue ka, nakipag-jamming ka pa yan. No? Nakapag-inuman ka pa. Correct? Hindi po, Your Ito yung Honor. Vice Mayor ng Mabini, if I'm not mistaken. Vice Mayor ng Mabini, Pangasinan. May bayan bang Mabini sa Pangasinan? Meron po, Your Ayun. Honor. Oo. Tama? Wala po akong dinggi dyan, Your Honor, yung picture na po yan. Oh, wala na. Hindi po, Katatapos lang. hindi po ako uminom po. May dinggi, Your Honor. Ayan, no?
Yan, tignan mo sa TV. Yan po, Your Honor, bago po ako magka-dengue po. Bago magka-dengue o pagkatapos ng dengue? Yung Hindi po. sinungaling dito. Hindi po, bago po ako magka-dengue, Your Honor. I'll give you the benefit of the doubt. Ano yung tunay na pangalan mo, Mayor? Liseldo Calugay po. Liseldo. Yung middle name mo? Digintos po, Your Honor. Ano, no? Digintos po, Your Honor. May mga kaso bang nakasampas sa inyo sa kasalukuyan? Sa pagkakaalam ko po, Your Honor, wala po. May death threats ka ba? Tama sa buhay mo? Wala naman po, Your Honor. Kinukuha ko yung time ni Madam Jen. Nakakaya. Sige, kayo muna. Salamat po, SP Pro Tem. So, huli na lang dun sa mga photos nyo sa Victory Caravan at saka pagsuot ng t-shirt ng isa't isa. Bakit nga kayo ang pinili ni Guo Huaping na bigyan ng ganyang t-shirt kahit nasa ibang probinsya kayo at imbitahin o dumalo sa Victory Caravan ninyo? At bakit siya ang pinili nyo na isuot nyo yung campaign t-shirt niya at imbitahin sa caravan ninyo ng Victory Parade? Bakit po, Mayor? Yung pong t-shirt na yan, hindi ko po sinusuot po sa pagkakampanya po. Yung... Hindi ho, pero official photo to eh. May tatak pa nung seal nung bayan nyo. Opo, yan po ay nasa bahay po ako, Madam Chair. Kaya lang, naging official photo, may tatak nga ng seal ninyo. And then ito pong caravan, bakit nga po siya ang pinili nyong imbitahin na sumali sa Victory Caravan? Katabi nyo, nasa lead vehicle siguro ito. Pinaunlakan ko rin po pinaunlakan din niya po yung invitation po namin, Mayor, dahil nung motorcade din po nila, in-invite po kami, pumunta rin po kami, Madam Chair. Mayor, close enough ba kayo ni Guo Huaping para may koordinasyon yung mga staff ninyo? Nagtatrabaho sila magkasama. Halimbawa, si Miss Cheryl, tapos sina Miss G at Miss Kath. Close ba kayo ni Guo Huaping para yung tatlong staff nyo nagtatrabaho na magkasama? Hindi naman po, Your Honor, magkaibigan lang po talaga. Magkakaibigan din sila, pero hindi naman. So, minsan may mga trabaho silang ginagawa na magkasama. Hindi ako po sigurado, Madam Chair. Naku, sir, dapat sigurado po kayo dahil senior staff nyo po si Miss Cheryl. And mamaya, tatanungin ko rin po si Guo Huaping tungkol kina Miss G at Miss Kat. Siguro, ako, yung mga staff ko sa opisina, alam ko kung sino mga katrabaho nila sa ibang mga staff dito sa Senate. One related question kay Senator Joel. No, Madam Chair, I just, I've been here for a while and para ho tayong mga bata dito, Madam Chair, na suot mo yung t-shirt ni Guo Huaping, magkasama kayo sa float, kayong dalawa lang, sabi mo, madami, nasa official photo mo itong t-shirt na ito, Mayor. Siguro, wag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay, wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay, hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po ni isa po, Your Honor. Ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganun, Your Honor. So, MU lang, MU. Wala din po, Your Honor. Ano ba yung MU? Paano po ano ibig sabihin? Nabuta mo ba ibig sabihin na MU, Mayor? Yung MU po, ang pagkakaalam ko po, yung mutual understanding. Wala kayo nun? Hindi, ang MU merong usapan. Ay, wala pong usapan kami, Your Honor. Salamat, Senator Joel. Madam Actually, Chair. marami akong tanong mamaya tungkol sa mga negosyo. Hindi po ako naniniwalang wala kayong negosyo. One Madam related Chair. question sa SP Pro Tempore. Tungkol doon sa t-shirt, di ba lagi mo suot yung t-shirt ni Alice? Sa birthday mo, sa lahat ng mga iba't ibang events. Correct? Mayor. Suot ko lang po yan po nung pantulog ko po, Your Honor. Okay. Minsan, nagkakapareho kayo ng mga t-shirt. Suot niya, nag-suot mo. Parang merong his and hers. O couple shirt kung tawagin. Tama? Hindi naman po, Your Honor. Hindi. O then, papapakita ko lang sa'yo. Ito. Diba? Pareho?
Opo, Your Honor, pero nabili ko rin po yan. Binilin mo Your siya? Honor. Hindi po, Your Honor. Paano naman nangyari yun? Pareho kayong ano? Hindi ko naman po siya piling ibili, Your Honor. Ano nga? Nagkataon po siguro may Your Honor na ganyan. Regalo niya sa'yo? Wala naman pong nireregalo sa akin, Your Honor. Binilan mo siya, t-shirt. Hindi rin po, Your Honor. Ito pa, isa pa. Wala pa rin kayong relasyon? Wala po, Your Honor. Ano ito? Pareho naman kay t-shirt. Pareho blue. Polo. Your Honor, marami naman pong magkakaparehas pong gamit, ganun. Your Honor. Ayaw pa rin talaga umamin na nagkataon lang. Wala naman po kaming relasyon, Your Honor. Talaga. Sige, may puprove ko talaga na meron talaga kayong relasyon. Gusto mo ngayon, pagpatuloy ka lang, nakakayala kay Madam Chair. Marami po siyang katanungan sa'yo. Pero ayaw pa rin umamin, ha? Opo, Your Honor, hindi naman po talaga. Wala naman po kaming relasyon. Alice Go. Ikaw ba bumili ng t-shirt para sa kanya? O siya nagregalo sa'yo? Ha? Yung mic po, Ms. Go Huaping, isang sagot dun sa tanong ni SP Pro Tempore. Hindi po. Ano yun, nagkataon lang, pareho kayo. Pareho kayong t-shirt. Ha? Hindi ko nga po alam may ganun picture po. Ano? Hindi ko po alam na may ganun picture po. Nakasmile ka pa eh. Pareho. Siguro campaign shirt, uniforme nyo to, kung saan. Ayaw nyo pa rin umamin. Sige, Madam Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Huling tanong ko, Mayor, dun sa mga naunang photo, no? Yung pagsuot ng t-shirt ng isa't isa, may couple shirts, yung pagpunta nyo sa Victory Caravan ng isa't isa. Close enough ba kayo ni Guo Huaping na mapapirma yung kinakilalang kapatid o kamag-anak niya dun sa mga joint businesses ninyo? Ano pong close po yun, Your Honor? Yun po, close enough ba kayo na may mga joint businesses na inyong dalawa na ang pumipirma sa papeles ay si Sheila Guo? Ay, wala po, Your Honor. Wala pa rin. Okay po, actually Mayor, sa totoo lang, kasi yung mga naunang tanong namin, isa sa pinakasimpleng sagutin ng totoo sana. And actually, wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. Wala po akong pakialam doon. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kaya inuna na namin yung mga tanong na ang dali sanang sagutin ng totoo sa mga litratong iyon. Ang pinaka-interest ko po ay kung may sabuatan kayong dalawa para sa kadiliman at kasamaan. I want to explain my keen interest in your relations with Guo Huaping. At ipapakita ko ngayon ng ito, ang affidavit na ito. Okay? And for the record, we are flashing this with the consent of his lawyer, no? Yung affiant. Niredact pa namin yung ilang mga detalye para sa sarili niyang seguridad. Okay? Ayon dito po, Mayor, sa affidavit na ito, yung staff ninyo ang nag-arrange ng notaryo ni Alice Guo o Guo Huaping sa petsa na wala na siya dito sa Pilipinas. Ha? Mamaya po babalikan ko pa yung affidavit na iyan. Pero dun muna tayo sa inyong business relationship. Basahin ko lang yung ilang bahagi ng affidavit kung mabasa ko. Medyo maliit. Pwede bang lakihan natin? Okay, ayon sa affidavit na ito, on or around January of 2024, Ms. Ordonia mentioned in confidence in one of our conversations that Mayor Guo and Mayor Kalugay on or around August 12, 2024, Ms. Ordonia called me, yung affiant, asking if I knew a notary public who would be able to notarize an affidavit for an unnamed person and asked for assistance to facilitate the same. On August 13, 2024, Ms. Ordonia called to make arrangements to pick up the document to be notarized. Ms. Ordonia instructed me to go to Concepcion Road, Concepcion Tarlac, to meet the person whose affidavit would be notarized. She also gave me the number of a certain Kath to coordinate with.
On August 14, 2024, I arrived at the meeting place at around 8:30 a.m. At around 11:15 a.m., I received a call from Kath to inform me that a certain G will bring the document to me. At around 11:30 a.m., G handed the document to me and I learned that the name of the affiant is Alice Leal Guo. I noted to G that the document was unsigned and asked that the affiant sign the document. G went to a vehicle across the road to have the document signed by the passenger. The passenger of the vehicle rolled down the window and waved at me. From afar, I saw the resemblance of Mayor Alice Guo and waved back. The passenger rolled the window back up. G approached me with a signed document and they all left with the vehicle. So ito po yung... Tapos maya't maya sa affidavit, I called Kath to request that Mayor Alice Guo call me so that the Attorney Galicia, could be reassured that the affidavit is being executed voluntarily and that she is still in the Philippines. Mayor Alice Guo assured me and Attorney Galicia that she executed the affidavit and that she is in the country. At around 8 p.m., I left Bulacan to go to 7-Eleven Capas Tarlac and deliver the document to G. I am unaware if she was accompanied by any other person. So, according to this, Mayor, your staff, si Ms. Medina, arranged the notary of Guo Huaping on a date. She was not here in the Philippines. Mamaya po, babalikan ko, Mayor, ang affidavit na ito. Pero dito muna tayo sa inyong business relationship. Business partners po ba kayo ni Guo Huaping, Mayor? Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kong tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. I would like to remind the good mayor of Sual Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo mo katotohanan. Ha? Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. Uwe. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. Yung asawa mo? You Na-annulled- married? Yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po. May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Ano answer? Guo Huaping, on what grounds are you not answering the question of the SP Pro Tempore? Sen, hindi ko po kilala. Okay. Salamat, SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP Pro sarili. Tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking. Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin po fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala kang fish farm? Wala po, Your Honor. Well, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm,
D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, SP Pro AC, I Tempore. think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP Pro Tempore. Ha? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo niyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Madidinay mo ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling. Efren Singeo? Ha? Sino to? Mayor. Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl, sana. Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi here po. in the... It's not operating, Maliwanag, Your Honor. maliwanag na ano. Ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa ganyan. Sangguniang Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado na magkaroon ng business na ganyan, hindi ko na po tinuloy yun. But your mayor, yung si Mayor Suwal, Mayor ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh, At saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga So po, 15. Is- Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo No. para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay Hindi pa po. kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. what do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Oh. Honor. And the SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Madam- Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll ask Joel. Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate ito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa iyo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka namang kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor na maging Hindi po- dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip. Yes po, Your Honor. Walang tumulong sa mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi Hindi ka tinutulungan ng mayor mo. hihingi po talaga kasi ng endorsement sa mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung ia-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren
Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Koo, wala kang kilala dyan? Wala po. Senator Joel, bago natin Sige po. iwan yung D Aqua Farm, Ms. Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po yung na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, na-aprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor. Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng SUAL, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to D Aqua Farm for year 2022 for 15 units at Barangay Baciden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June na issuehan ng certificate in your name para sa D Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyo po talaga ito in at least 3 documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong The Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when she Tempore. started working for the government, Anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yon? From 2019 the last yun. hearing? From 2019. So can you please submit your mga SALN mula 2019 hanggang yung pinaka-recent na submission ninyo? Yes po, Your Honor. and I surmise, salamat. Yes, Madam SP Chair, Pro that itong mga negosyo nitong sila Mayor, nila Alice, I surmise that itong mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Ms. Cheryl. Pakiulit po, Your Honor. SP Pro Tempore. Well, no, I think the SP Pro Temp is asking if you know all about the business interests of your principal. No, Your Honor. You have no idea. Wala po, Your Honor. Hindi mo nakikita kahit kailan o naririnig si Guo Huaping, si Alice Go sa SWAL? Nakita ko po, Your Honor. madalas, Madalas. Hindi naman po ganun kadalas, Your Honor. hindi madalas I'm sorry. Sige lang. Miss Cheryl, mas madami pang alam yung ordinaryong tao sa SWAL kaysa sa'yo. Wag mo kaming ganyanin. Kasi lahat ng natanong namin doon, alam. Ikaw Yes po, Your Honor. So Pumupunta ngayon, po siya alam mo doon. na rin. Alam mo na. Ang point ko lang, sabihin mo sa amin dito, ano pa ang alam mo other than lagi mo silang nakikita, lagi mo silang magkasama, alam mo, hindi ka nagugulat sa mga litrato na pinakita ni Senator Jinggoy, Senator Riza, hindi ka na nagugulat kasi alam mo na lahat yan eh. Ang tanong namin sa iyo, anong alam mo sa mga business interest nila? Sa business interest po, wala po talaga, Your Honor. Romantic interest na ang alam mo? Hindi ko po kasi nakikita na ganun eh. Naniniwala ka na may relasyon sila? Wala po, Your Honor. Naniniwala po akong wala. In fact, Ms. Cheryl, at ito, mabigat, babalikan natin yung una naming mga tanong kina Mayor. In fact, may nakuha po kaming impormasyon na kayo mismo ang nagsabi sa kanila na girlfriend ni Mayor Kalugay
si Guo Huaping. Bukod pa dyan, kinwento nyo pa raw sa kanila na may anak silang dalawa. Anong masasabi nyo po tungkol dito? Ay, wala po, Your Honor, wala po. Okay, you are under oath, Yes reminding po, Your you. Honor. Miss Cheryl, ibig sabihin, hindi lang kayo ang pina-fact find namin dito. Marami pa pong nagsasalita at corroborate namin. And for the record, Miss Cheryl, hindi kayo ang target namin, ha? Gusto naming tukuyin kung kayo ay ginawang dummy ni Mayor Kalugay. Pero madadawit po kayo kahit sa alam naming ginawa nila kung hindi kayo magsasabi ng Madam totoo Chair, sa if amin. I may just Senator continue Joel. just one last. Miss Cheryl, nung una gusto ka namin dahil akala namin magsasabi ka ng totoo. But just to tell you frankly, no, pati ikaw talagang madidiin ang gusto dito. If you're saying na wala kang alam, wala silang relasyon whatsoever, sige, panindigan mo ngayon to. Bakit ikaw ay tumawag at tumutulong para maghanap ng abogado na magnonotaryo na nandito si Guo Huaping o si Alice Guo kahit alam nyo na wala siya? Bakit ikaw tatawag ng ganun? Kung totoo na wala naman, magkaibigan lang, regular lang na magkaibigan yung principal mo, si Mayor Liseldo at si Alice Guo. You will walk the extra mile of looking for a lawyer that could actually notarize a public document, whether or not nandito o wala yung principal. Why would you do that? Miss Cheryl, Nagtalong lang po kasi sila, Your Honor. sinong Parang- sila? Si Kat po. Yon. So, at least ito yung unang totoong sinasagot nyo sa amin ngayong hearing. Tinawagan kayo ni Kath Yes po. para maghanap ng notaryo para sa affidavit ni Guo Huaping. Bakit feeling nyo obligado kayong sumunod pagbigyan yung hiling ni Miss Kath? Hindi po. Tumawag po kasi siya. Ang sabi lang niya sa akin, naghahanap sila ng lawyer na magnonotaryo. Kasi wala daw silang makita na magnotaryo. Parang ganun. Sa buong Hindi ko, basta Bamban, wala silang makitang abogado? Bakit sa lahat ng chief assistant ng mayor, hindi lang sa Tarlac, sa Pangasinan pa, bakit sa inyo tumawag si Miss Kath? At bakit feeling nyo obligado kayong tulungan siya sa hiling niya? Hindi ko din po alam, Your Honor. Basta ang sabi lang po, kung merong kilala, sabi ko walang kilala sa SWAL. Don't Miss- fool us, Miss Cheryl. Kath. Don't fool us. Miss Kath. Kilala mo. Alam mo Sen. na Joel. gustong gumawa ng kalokohan ito. Alam mong gustong gumawa ng kalokohan ito. Nagdirekomenda ka ng abogado na po pwedeng gumawa ng kalokohan nila. Miss Kath, kasasabi ni Miss Cheryl na humingi ka ng tulong sa kanya kung kanino pwedeng magpanotaryo. Bakit din, no? Tanungin ko sa inyo, yung tinanong ko sa kanila ngayon lang, bakit sa dinami-dami na pwedeng hinga ng tulong, bakit kay Miss Cheryl pa na Chief Head Executive Assistant ni Mayor Kalugay, bakit sa kanya pa tumawag, Miss Kath? Your Honor. Yun po yung instruction po ni ma'am. Si Miss Yes. Mayor Alice ang Yes. nag-instruct sa inyo. Opo, Your Honor. Tawagan si Miss Cheryl. Okay, so siya talaga. At so kaya yung tanong ko kanina kay Mayor, parang hindi totoo yung sagot nila kasi tanong ko, close ba hindi lang silang dalawa bilang business partner o kung ano pa man, close pati kayong mga staff. Kasi unang may importanteng kailangan si Guo Huaping ay in-instructionan kayo tawagan no other than Miss Cheryl na nagtatrabaho kay Mayor Kalugay. So, close ba kayo, Miss Kath at Miss G, kay Miss Cheryl? Kayo po yung nagtutulungan sa mga trabaho ng mga principals ninyo? Hindi po, Your Honor. Hindi alin? Hindi po kami close. Hindi kayo Yes close? po, nag-uusap lang po kami kapag may instruction po si ma'am. Kaya nga po, kung may instruction si ma'am sa inyo ni Miss G or kung may instruction si Mayor kay Miss Cheryl at kailangan huminang tulong sa ibang staff, kayong tatlo ang pinagtutulong sa isa't isa, tama? Opo, Your Honor. Ayun. Okay, salamat. Madam Chair. Miss Kath, makatotohanan ang sagot nyo sa amin yun. Sana sumunod yung principal nyo, si Miss Guo Huaping. And
paano, before I call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instruction na ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Miss Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Huwag kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Opo, Tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes, Miss Kath. Okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong sekretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Uhoping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ Anong na case? incriminating kung sagutin Attorney. nyo yung tanong ni SP Pro Sige Tempore? na, attorney, huwag mo naman pigilan yung kliyente mo na Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So, paano konektado ang human trafficking case dun sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my right po. Miss Kath, matanong lang, kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa kong mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado, itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo, kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado na. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma. I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth ha, tulad Yes, nung po. simulan nyo kanina. Madam Chair, Babalikan namin. sigurado SP ka ba Pro na Tempore. si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado ron sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask yung lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po not sa an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. And mayor ka dun eh. Imposible mo lang abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer No, I'm po, just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? Meron naman Oh, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may ipapagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Guo daw? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. Morning. Wala namang pong van, Your Honor, actually. No. Sabi nung affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula. Na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Guo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nagbukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw. Binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya nung affidavit, pirmado na, bigla magic. Sino yung nasa van noon?
Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungaling. Okay, mabuti, mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, po. yes, Siya po tama. yung tao, opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas, Tarlac. Yes po, Your Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, of course. Restaurant lang yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Hindi, Kapas. hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko Concepcion. po... Concepcion. Sorry po. Okay. Yeah. Tapos, Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Sa bahay ni Nakasama Kath? ko. Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako lang po yung na-meet ni Kadante that time. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya signed. Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then, tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede malaman Ibang-iba yung date? kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang, yung petsa lang. August Anong 4. petsa nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. Anong petsang sinabi mo, Miss G? August 14 po, Your August Honor. 14. Opo, Madam Chair. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahong yon alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And ma'am. I'm reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa komite namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan. Mayor, ituloy ko Madam po Chair, can I just related one- question kay yes, Senator Joel. Yes, kay Miss Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Miss Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado?
Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka Okay. yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, Honor. but this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me. Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnonotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas nung Hindi araw din na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam nyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandirito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng makatotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po, sorry. Alam nyo yung espesyal yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin, actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas nung araw na yon? wala po talaga kaming alam, Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Honor. Nung kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SB Pro Nung Tempore. tinawagan ka sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa iyo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am.
Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Give Sa me the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes mo po. kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So, pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa... Hindi po nakalock, Your Honor. Walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your Guo Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file Na-file na or hindi Na-file pa na po. na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SB Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm. Ano yung law firm? At yun sa avisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, nitong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin pinag-uusap. Paano mo napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan tong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago po ako Laging umalis hindi po. mo maalala eh. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala yung O nakalagay date po. dito sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ka tumakas? Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. Kailan ka Refused po tumakas? answer po. May case na po ako sa Madam Chair, immigration. if I may ask, Yung sinabi yung niyo, dates niya, Guo Huaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago pa ako umalis po, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. first week of July. Madam, Na wala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of Malabo to San Jose Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirmahan ito? Sinasabi mo napirmahan mo to last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka po ka July. Nahuli ka
September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? September 5. Paano mo napirma ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano So, ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Ms. Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... You're right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon. Di ba? Common sense lang. Kunyari, ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yun. Wala na kayo nung August eh. Wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba, Comsec, si Attorney Avisado? While we're waiting, Madam Chair, Senator Joel. May I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said na hindi niya alam kung ano yung, hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So, I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Attorney Avisado? Sir, kayo ba yan, yung umupo dito sa floor? Hindi yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba, si Attorney Avisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Is Attorney Avisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit? No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. But you were not. You were not... So, sino pong nandito who prepared the affidavit? Who prepared this? All right. Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Attorney Rayan Ko, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth and nothing but the truth to this committee. to this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Ko, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP Pro Tempore. Attorney, associate ka ng law firm nitong Atienza I'm a junior partner, Your Honor. Atienza Avisado Law Offices? A junior partner of All the right. firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor. Where? To her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay. August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. Oh. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon, na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Miss Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guo Huaping, nasan yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Miss Kath. So, nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then?
Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po niya. In-attach ko po doon yung sign page po. So, hindi nyo na pinabasa kay Go Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Go Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Manila. Naka-check-in po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo? Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I'm just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya kasi hindi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo. Yes po, Your Honor. Dun sa pinrint mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni ma'am. So, hindi mo alam kung tama yung ginawa Yes po, mo? hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice, Go Huaping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo? Hindi po. Hindi niya po ako inuutosan before po. So ngayon ka lang inutusan Yes po. niya? Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, regarding po yun sa lang, notaryo. Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi yun ang ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Simula nung... hindi ba siya mayor? Opo, yes po, Your Honor. Ano trabaho niya? Secretary. Ano trabaho mo sa kanya? Secretary po sa farm. Farm? Anong Yes po. farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang. Attorney ko. Senator Yes, Jinggoy, Your can I just ask lang yung Senator Joel. Yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes po. Just one farm? Yes po. O lahat ng mga negosyo niya? QJJ Farm po. Yun lang? Yes po, Your Yun lang Honor. ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, Municipality of Bamban? Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So, LGU, Ano yung ka PDS? rin? Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po.
Personal Job, data sheet. yes, job order po. O job order. Yes So, po, naging Your empleyado ka rin. Kaya Ikaw din, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ng munisipyo ng Banban? Yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ Farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Yun na Thank nga, you, Kat. Senator Joel. Salamat.